Hello, hello again mga kasimpleng buhay! Yes, kamusta po kayo lahat? Yan, katapos lang ang galaan, day off. Siyempre, balik na naman sa paglilinis ng bahay. Alam niyo naman ang daily routine natin bilang mga manggagawang Pilipino. Manggagawang Pilipino. At ayan nga, inagahan kong gumising nang magawa ko lahat ang gawain sa bahay. Umaga pa lang. Kung abutin ng tanghali, Diyos ko po, ang init-init, lalong ngayon. Tapos nung maglinis sa kwarto, dito naman po sa may salas, ayusin ko. Siyempre, tanggalin muna yung mga likabok dyan, mga kalat-kalat. At ito nga, papagpagin ko muna dahil madalas mahiga dyan yung aking mga little boss. Araw-araw may mga balahibong nakadikit dyan. Hindi tanggalin. Naku, masisingkot namin. Dalas pa kasi kaming ubuin o di kaya sipunin pag nakasingot ang balahibo nila. Pero no choice kasi mahal natin ang mga alaga natin. Sacrifice talaga. Kaya lang konting tiis, konting tiyaga lang, linis-linis lang para malinis naman ang bahay. Kahit maliit lang ang bahay, basta malinis, maaliwalas, nakaka-relax umuwi. Pag galing sa trabaho, nakakawala ng pagod. Pag ikaw nare-relax sa loob ng bahay, dahil maayos lahat. At eto nga, habang nagwawalis ako, yung isang gator bush dyan, nakamasid lagi, may nakabantay. Ilagay mo. Uwi ka na naman, hindi ka pwede. Eto nga't dahan-dahan ako sa pagwawalis para yung mga natinagpag ko sa upuan hindi magsibalikan. Pagkatapos kong magwalis, syempre, nimap ko na rin po yan. At ito nga, niro-roller ko pa yan para matanggal talaga lahat yung mga nakadikit na hindi natanggal sa pagpagla. Ganun ko, pinagtsatsagaan yung linisin. Para lahat ng balahibo ay matanggal. Mamaya ipapakita ko kung gaano karami yung nakukuha kong balahibo dyan. At saka alikabok. Opo, kasama po yung alikabok kaya magandang pang roller yan. Mga 2 taon na sa akin yan. Hindi pa ho siya nasisira. Mura lang po pagkabili ko sa online. At eto, tapos ng paglilinis sa salas. Ready na naman para paghiga ng mga little boss. Ready na namang guluhin. O, diba? Nakaka-fresh sa isip pag ganito ang nakikita. Siyempre, diligan na rin yung halaman. Nagbibigyan ng oxygen sa loob ng bahay. Oxygen. Totoo po yun. At saka, dagdag aliwalas po yan. May green sa loob. At kung laging maliwalas ang loob ng bahay, laging positive ang inyong iniisip. Nakaka-attract yan ng positive vibes. O, diba? Yung mga halaman na pampaswerte, pampadagdag na lang din yun. At ito nga, alcohol nga pala pinalilinis ko dyan dahil bawal daw gamitan ng tubig magmumoy sa loob. Naistorbo nga yung natutulog dyan si Little Boss Toshi. Sorry naman Little Boss. Naglilinis lang po. At nung natapos ko naman dito sa loob maglinis, sinunod ko naman sa harap ng bahay. Yan, walis-walis na ako. At yung kanya isusunod ko dyan. Alas 7 pa lang pero ang taas-taas na ng araw. At hindi na yung sikat ng araw. Medyo masakit-sakit na sa balat. Kahit araw-araw kong ginagawa to, pero napakasaya sa pakiramdam pag naaliwalas ang mga paligid. Diba? Malinis na malinis. Nakaka-good vibes po yun. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta malinis na yung kapaligiran. Nakaka-attract ng buka at nakakagaan po ng buhay. Nakakapag-isip ka ng tama kung anong dapat solusyon sa iyong problema pag ganyan linis ang iyong nakikita. Kung marumi ang iyong nakikita, sigurado yan, mas lalong madadagdagan ang problema. Kaya yung mga may problema dyan, huwag na pong tambayan ang problema. Tignan yung kapaligiran nyo kung malinis ba o marumi. Kung marumi, linisin nyo po. Yun, makakaisip kayo ng tamang solusyon. Kahit gaano man yan kabigat na inyong dinadala. At ito nga, isinunod ko na yung kanal ni Walisan. Really regular ko po yung nililinisan. Kasi pagdating ng tag-ulan, nako, babara yan. Di naman po pwedeng sabihin nung bahana, ay ito yung naglilinis sa kanal, hindi ko pupuntahan ng loob ng bahay. Hindi naman po ganun. Kaya maging aware po sa lahat na sana lahat ay maging malinis, lalo na sa kanal. Dahil kung hindi, lahat mapiperwisyo mo sa baha.
Bale, ang daspan na po yan, improvise ko lang po yan. Pinapahiram ko din sa mga kapitbahay ko dahil yan lang po ang pwedeng magkasya sa kanat pangkuha sa mga basura dyan. At ito na nga, tapos na akong maglinis sa kanal. Sinunod ko naman diligan yung mga aking mga halaman. Meron na akong mga sibuyas, pwede nang ulit kuhanan ng dahon pang sahog sa ulam. Bale, ganitong style po pala ako magdilig ng halaman. Unawain ko muna yung mga dahon, parang nauulanan ba. Pagkatapos nun, didiligan ko sila pa isa-isa sa kanilang kanya-kanyang tubo. Dahil sa sobrang init ngayon, bali 2 beses ako magdilig sa isang araw, sa umaga at saka sa hapon. At eto na, tapos na akong magdilig. Oh, wow! Yung mga talong na napruning may nasibulan na yung mga bagong sanga na niyang pagbubungahan. At syempre, ito naman yung aking mga halaman sa harap na nakasabit lang. O, di ba yung aking December tapos lumalaban. Kahit sa tag-init, meron pa rin siyang bulaklak na namumula pa. Pagkatapos ko sa labas, ito, nire-ready ko na yung aking mga labahin. Yung mga, ano dyan, yung tubig na nakaimbak dyan. Nilinis ko lang sa mga timba at batsyat, ididilig ko rin sa mga halaman dahil sayang kung itatapon lang. O, diba? Kailangan ho talaga tipid-tipid ngayon. Tipid-tipid din pag may time ba? Dahil mainit ngayon, hindi na kailangan mag-dryer at hindi pa sa kuryente. That's all for today. Thank you for watching.